Jabaklita! Same pero iba. Dahil panalo kami sa chika. Correct. Hindi namin namalaya, nandiyan na pala kayo. At ang mga binabalita natin ay hindi same lang. Correct. Diba? Ano nakakalo? Iba-iba. Ayan. At syempre sa mga kabubukas pa lamang na kanilang mga radyo, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman na nagbukas ng radyo na si Tita Cora. At kami pa rin ang Baklitas! Woo! Woo! Diba? Syempre, lahat pa rin kayo, nakatutok pa din kayo. Kung saan pa bang istasyon kayo sa number 106.7 Energy FM. Pagkawag mong sabihin, radyo! Sabihin mo! Energy! Yan! Hindi ba? Tabayanan nyo maya-maya lang ng konti. Paririnig na namin sa inyo ang mahiwagang tunog. Pero eto muna. Meron ka muna gustong batiin, Mare? Wala naman masyado, pero gusto ko lang batiin si Ma'am Regine ng Regine Tan ng Andre Pares. Oo. Sino pa ba? Ayan, hello po sa inyo. Si Madam Cathy Amos. Correct, hindi ba? Nasa Japan pa din ngayon. Pero pinanonood niya tayo everyday. Talaga? Diba yung mga replays natin, kapag bumalik na siya sa hotel niya, pero yung mga ganitong oras, nasa layagan. Nasa laagan. Isang buwan na sa Japan, nakakaloka ito. Diba mahal ba pagkain doon? Ay, Diyos ko, alam mo yun, hindi uso yung salitang mahal. At saka hindi siya tumitingin sa presyo. Oo, basta bayaran. Bayaran. Yun talagang goal ng mga mga nagpakasipag sa buhay. Correct, diba? Yung pagdating ng araw, hindi mo na kailangan tumingin sa presyo. Price tag, basta nagustuhan mo, bilhin. Ikaw ba, Mare, nasa point ka na ng buhay mo na gano'n? Hindi, nagtitipid pa rin ako. Oo nga pala. Ikaw nga pala yung kakilala ko na gastos kayo ng gastos. Basta naman kayo. Yung di mo pagkano. Tsahin. Yung pagkain na lang minsan, syempre pag gusto mo, diba? Tapos pag nakita mo 500, ang mahal naman yan. Diba? Alam ko hindi mo ko din naman lutuin yan. Alam mo hindi mo naman dapat tipirin yung sarili mo sa pagkain. Pero totoo ka dyan, Mare. Diba? Imisa ka kayo, hindi na lang, bumili tayo ng isang buong manok, kaya kong lutuin yan. Correct. Lahat na tayo magiging masaya. Diba? Corrected ba? Anyways, eto na. Ano yan, Mare? Ano na yung babalita mo? Ikaw na magbalita. Alam mo ba? Ito na nga. Kasi, Mare, sa naganap magbalita. Wag na. Balita ko. Inaano ka. Ay, oo nga. Ito na, Mare. Mamaya may connect natin yan. Kasi ganito, Mare. Sa naganap ng interview ni Tito Boy kay Alden Richards. Bakit? Ayan, hello, Mabi. Kwento-kwento mo pa kasi. Tama. So, ayun na nga, Mare. Sa naganap ng interview ni Tito Boy kay Alden Richards, Mare. Sa first part, Mare, ay na-interview si Mikey. Mikey Quintos ba pangalan nun? Yung Siguro. Isa sa mga artista ng GMA7. At umamin siya dito na talagang... Mikey Quintos, yan ba yung babaeng na parang jowa-jowa ni Paul Salas? Tama ba? Oo yata. Oo, yung babaeng yan. Oo, kasi alam mo kayo kung bakit ko siya naalala. Kasi dalawa sila ni Paul Salas na scam, di ba? Oo. Mikey Quintos nga, Mare. Oo, habang nire-research mo. Kasi hindi sure. Oo, siya nga. Nag-alangan. Ikaw baka nga. iniisip, lalaki. Baka si bakit? Mikey Mouse ang masabi ko. Sandali, bakit? Anong kasi kinalaman? Kasi umamin siya, Mare, na nagustuhan nga niya tong si Alden. Okay. Wala namang hindi nagkakagusto kay Alden. Oo naman. Hindi, di ba? Totoo naman. Sa itsura niya, di ba? Napakagwapo, napaka-perfect, di ba? Oo. Ngayon, Mare, hindi na reciprocate yung feeling si ate mo. Ano yun? Kasi sa second hindi part, na? Reciprocate. Taray. Ano yun sa Tagalog? Reciproca. Oy, wala na tayo sa party, Kala mo, So, yun na nga. Sige. Sa second part, Mare, ng interview, si Alden naman ang na-interview. At natanong ni Tito Boy kung na-inlove ba ito kay Maine Mendoza. Ano daw sabi? At ang chika ni Alden, Mare, it's a big yes. Oo daw, na-inlove daw. Ang issue, Mare, nakalkal ng mga netizen na a few years back ay natanong itong si Maine Mendoza kung nagustuhan niya si Alden at umamin ito na oo. Hindi, totoo naman. Pero noong mga panahon na yun, Mare, si Alden, quiet lang. Hindi man lang niya sinabihan si Maine or inayunan yung pag-amin ni Maine na may gusto ito kay Alden Richards dati.
Pero Mari, kung kailan naman kasal daw yung tao, saka ka naman umaamin na may gusto ka dun sa tao dati. So anong punto ng mga tao na? Ang sabi ng mga netizen, Mari, ay parang ginagamit daw di umano nitong si Alden Richard, itong Aldab ulit. Binubuhay ulit niya yung tambalan nila ni Maine Mendoza upang mapag-usapan siya. Uy, grabe naman kayo. At may mga nagsasabi pa, Mare, na yung naganap daw. Ito hindi natin sure Tito Boy, hindi ko alam kung totoo ito, pero may mga kumakalat na balita, Mare. Na itong naganap daw na interview ni Tito Boy kay Alden Richard ay scripted. Para daw di umano pag-usapan yung magaganap na pelikula nila, yung ilalabas na pelikula ni Miss Sharon Cuneta. Ito ba yung entry nila for the Manila Film Fest sa December? Yun ang usap-usapan na magiging entry nila ito sa Metro Manila Film Festival na hindi pa naman natin sure kung magkakatotoo. Saan pumutok yung issue? Pumutok ang issue, Mari, sa online. Sa mga komento ng mga netizen. Alam mo, minsan yung online na yan, di ba? Sila lang din ang nag-aano na kung... Alam mo, they're putting words into someone else's mouth. What do you want to put inside your mouth? Diba? Aside from words. Gusto ko, veggies. What kind of veggie? Patola. Yon. Upo. Ako radish. Okra. Ang healthy talaga natin. Correct, diba? Anyway, Mare. Gusto mo talaga yung medyo malalaway-laway. Hindi, diba? Bakit yung okra, diba? Ano yun? Malaway. Slimy. Slimy. Yung upo, ganun din. Yung patola, ganun Madulas din. ba ang upo? Madulas din. Medyo, diba? Pag ginigisa nga yun, medyo kumakatas talaga. Kasi makatas. Diba? Yung patola, ganun din. Sige. Ano? Kahit anong linis na pinag-uusapan natin. Bakit parang nadudumihan? Diba? Pinag-uusapan po namin ay gulay, ha? Pero mabalik tayo doon sa pambabash. Bakit kahit gulay may umay? So yun na nga, Mare, hanggang ngayon na hindi pa naglalabas ulit ng pahayag itong si Alden Richard at inaabangan ng mga netizen kung ano ang sasabihin ni Sino? Ni Maine Mendoza. Atayde. Siguro naman, wala naman... For me, siguro sa ganung aspeto, alam mo naman kasi ang netizen diba? Wala naman, hindi naman siguro pang gagamit yun. Kasi kumbaga parang, unang-una, Alden Richards na siya, hindi niya kailangan siguro gamitin kung sino man para lang alam mo yung mag-promote. Dahil ilang pelikula niya nag-blockbuster. Diba? Unang-una yung tambalan nila ni Catherine Bernardo. Yes. Gumamit ba siya ng kahit na sino doon? Hindi diba? Naman. Tapos yung parang yung lalabas pa lamang or lumabas na yata. Yung pelikula ni Julia Montes. Diba? May ginamit ba siya doon? Wala pa naman. Din naman. So I don't think, diba? Kung sino pero Mare, ano kayang point ni Alden at ngayon siya umamin kung kailan kasal na si Maine? Hindi, siguro, Mare, dahil lang sa pagkakataon na yun, napag-usapan at naitanong lang. Kasi, diba, kung given naman na chance, bakit, diba, na itanong naman di sasagutin mo lang kasi ang tanong naman siguro doon, was there a time kung na-in love? Yun ba yung tanong? Hindi ko kasi napanood Kahit alam na niya nakasal na itong si Maine? Hindi, ano lang naman pagbabalik tanaw. Wala naman sigurong masama doon, Mare. Yung mga tao na lang ang nagbibigay ng mali siya tungkol doon na para lang sabihin kasi hodang may gagawin pelikula, may ganito, ganyan. Diba? Bakit naman yung concert ni Sharon tsaka ni Gabi? Halos yung yaman ng buong pamilya nila ng nakalkal. Pati yung hatian ng yaman na ipinamana daw kay Casey Concepcion, nakalkal dahil doon sa concert na yan. Diba? Ewan ko ba din sa mga ganung aspeto, tapos lahat backtrack, diba? Hindi, minsan talaga, Mare, nabibigyan ng ibang pakahulugan ng mga tao kung ano yung mga naririnig at nakikita nila dun sa palabas. Correct. Hindi kasi nila kilala kung sino yung tao sa likod ng camera. Diba? At isa pa, diba, na wag natin basta ispekulahin. Wala namang masama Kasi once in their lifetime, Aldab talaga naging iconic Diba? Talagang lahat yan,
sinuportahan ng tao. So, hindi mawawala kay Alden yung parte na yon. Although, alam naman natin na wala ng Aldab. At saka, Mare, eto pa isa pa ha. Kung sakali mang natanong si Alden Richards doon sa interview at tinanong siya kung na-inlove siya, kung hindi naman siya umamin or nagsabi siya na hindi ako na-inlove, sasabihin naman siya ng mga netizen na ang yabang mo naman. Oo, ay talaga wala siyang lulugaran, Mare. Kasi sasabihin naman, ay ano, pinaasa mo lang si May. Ay, ganito na naman. Yung mga ganong aspeto, diba? Diba? Wala ka na nga pwedeng sabihin tama at mali pagdating sa social media kasi hinuhusgahan ka agad. Bakit nga kayo ganun? Diba? Yan yung mga basher ni Tita Cora. Oo nga. Yung mga basher ni Tita Cora. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Oo. Na yung, ano ba, saan ka ba nababash? Nung nilapirot ba ni Cara yung pagkain niya? Sanay naman na tayo doon. Oo. Sanay kami doon na nakikita namin ganon. Oo. Kasi ibig sabihin lang nun, kasi pag kumakain talaga kami, alam mo yon, very happy kami pag kumakain magkakasama. May kanya-kanya kaming style ng pagkain. Correct. Sa payat ni Sheena na yon, siya yung pinakamalakas kumain sa amin. Correct. Diba? Kung ako nga, diba, kaharap ng mga... Ikaw din, nagkakamay ka din. Pag kumakain nga ako sa pantry namin, kaharap ng mga ibang boss, diba? Nagla-lunch time pero nakakamay akong kumakain. Diba yung mga ganong aspeto? Kiber kayo sa akin. Oo. Tama. I don't give value. Sa mga sinasabi nyo. Kaya stop na kayo. Pati din sa mga nambabash kay Alden, stop nyo na. Oo, stop nyo na. Wala rin naman patutunguhan eh. Sa tingin nyo ba, hintayin nyo mag-react? Kung hindi mag-react, edi wala nga. Diba? Tsaka ang tsaka, nagsasabi tayo ng negatibo dun sa tao kahit na alam niya naman na diba? Ang pangit, Mare, kasi kahit anumang sabihin ninyong masasama dun sa tao, tuloy yung kanyang karir. Correct, diba? Tsaka namamayagpag na siya. Oo. Hindi naman na sigurong para lang sabihin na manggamit. Huwag ganun. Oo. Diba? Asikasuhin nyo yung isasaing nyo mamaya. Correct, tsaka yung ulamin nyo ngayong araw. Oo. Hindi yung tipong pagchichismisan nyo na naman sa kanto yan. Pero bago tayo tuluyan magtapos, Mare. Oo nga, Mare. Mukha yatang may bisita tayo. Sino kayong bisita natin, Mare? Pasok mo na. Si Lola Curbs. So, ang Energy FM Super October, the 25th year anniversary promo nationwide. Tunog! Pera! Pak! Mas malakas. Wag mong hinaan yung isa dahil doon, hindi, yung kabila. Yun ang itaas mo. Yan. Pak. Yan. Ang galing ng background music natin. Ano? Tan. Parang feeling ko, alam mo yun, nabubuhay si Thalia sa katauhan natin. Brasilia. Marimar! Pulgoso. Nako, eto na. Buksan ang inyong mga, lakasan ang mga radyo, buksan ang mga tenga, patahimikin ang mga katabi. O, diba? Ayan, nanahimik na. Alam mo ba, nung Sabado, may nakasalubong ako, singit ko lang. Mare. Alam mo ba, lumapit lang siya sa akin, sabi lang niya, taga-energy kayo, diba? Oo po. Ang hihirap ng pinahulaan nyo. Diba? Ano mo gagawin ko? Ganun po talaga. 1,000 po yan eh. Diba? Diba? Ganong aspeto. Kaya eto, patahimikin nyo yung katabi nyo para marinig nyo ang mahiwagang tunog para sa araw na ito na huhulaan nyo sa programa nila DJ Jimbo and Sheena. Oo. Ngayon, Mare, magbibigay lang tayo ng clue at saka ipaparinig natin sa kanilang tunog. Ha? Ayan, eto na yung tunog natin. Sige nga. Okay. Yung kandila? Kinukulog-kulog. Ano yung ulit nga? Isa pa nga. Hindi, isa pa talaga. Ano ba? Para ka nagtitibag? Ganun. Parang lato-latong nasa bulsa. Oo nga, tunog lato-lato. Diba? Malamang hindi na yung lato-lato. Malamang hindi yung lato-lato. Ano pa pwede natin ibigay na clue, Mare? Ay, ako, siyempre, papanindigan ko pa din yung aking laging clue. Ano? Naibigay na pala ni Toby kaninang umaga yung matigas. Kay Lindsay naman, mahaba. Ay. O edi ako pangatlo. Ano, Mare? Madulas.
Oh! Madulas yun. Diba? Pag binuksan mo yun, diba? Oh. Diba pag binuksan mo yun, madulas? Oo. Kasi alam ko, Mare, yun, di ba kapag nagtatagal na siya dun sa kung saan siya nilalagay, nagkakatas yun pag luma na. Oo. Ako, Mare, pwede ba ako magbigay nitong pinaaarawan? So, madulas yung akin, tapos pinaaarawan. Sabi ni Toby, matigas. Oo. Mahaba. Kay Lindsay, mahaba. Sa akin, madulas. Tapos sa'yo, pinaaarawan. Ay, baka mawala ng hangin. Hihipan mo na. Diba? Alam nyo, para ito'y mabuhay, dapat to nilalabas. Yan ang clue. Nilalabas para paarawan. Kasi ang haba nga. Bukod sa mahaba, matigas, dapat inilalabas para maarawan at hindi dumulas. Oo nga naman. Dumudulas nga talaga. Dumudulas naman talaga yun, di ba? Napaka-gloss. So yan ang mga huhulaan nyo. Ang dami ng clue namin binigay, Kaya na nakakaloka. Ipamigay na lang kaya natin. Correct. Siya! Di ba? Eto pa. Ano pa? Wala na. Meron pa. Ano? Diba bukod sa ito yung final clue. Magkakaugnay ito ano pa yung final clue, Mare? Kasi diba, sabi ni Toby matigas, kay Lindsay mahaba. Sa akin dumudulas. Sa'yo pinaarawan. Nagdagdag pa tayo. Ano pa? Dapat inilalabas. Ngayon. Ano pa? Kapag ito'y ipinasok, nabubuhay ka. Nabubuhay. Sigurado, kapag ito'y pinasok sa'yo, talagang, alam mo yun, mabubuhayan ka. Hindi. Pakilagyan na ng SPD. Bakit? Ay, ako na. Magpaalam na tayo. Correct. Alam na nila yung sagot. Basta makigugulaan tayo mamaya. Tawag kayo kay Jimbo tsaka kay Sheena. Huwag kay Kara, ha? Ano wag kay Kara? Hindi, wag silang tumawag kay kasi magpapahula si lang. Kara. Kaya, tama. Paparinig lang ni Kara yung tunog. Correct. Anyways, ayan po muna ang ating mahiwagang tunog para sa araw na ito, para sa ating tunog pera. In line pa rin for our 25th anniversary ng Energy FM. Muli po ako sa Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At ito pa rin ang Baklitas! Woo! Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtungan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo. Sabihin mo!